Ang multo. Sa kabila ng liwanag ng siyensya at modernong teknolohiya na nanatiling buhay sa kamalayan ng maraming Pilipino, ang paniniwala sa multo. Isang hindi maipaliwanag na puwersa, ang multo ay inilalarawan bilang espiritu ng mga yumao na nananatili sa mundo ng mga buhay. Sa iba't ibang panig ng bansa, may mga kwentong nagpapakita ng paglitaw ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Mga ligaw na espiritu na nagmumulto sa mga bahay, gubat, paaralan, at iba pang lugar. Ano nga ba ang multo? Isa ba itong bunga ng malikot na imahinasyon? O isa itong katotohanang nakatago sa kadiliman, naghihintay lamang ng tamang oras upang ipakita ang sarili? Pinagmulan ng paniniwala sa multo. Ang paniniwala sa multo ay bahagi ng kultura ng maraming lahi, kabilang na ang mga Pilipino. Sa sinaunang panahon, naniniwala ang ating mga ninuno na ang mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay ay magkalapit lamang. At minsan, may mga espiritong naliligaw o sadyang bumabalik upang iparamdam ang kanilang presensya. May iba't ibang dahilan kung bakit naniniwalang nagpapakita ang isang kaluluwa sa mundo ng mga buhay. Una, hindi matahimik. May mga multong nananatili sa mundo dahil hindi nila matanggap ang kanilang pagkamatay o may iniwang hindi natapos na gawain. Pangalawa, naghahanap ng hustisya. Ang mga biktima ng karahasan o krimen ay madalas sinasabing nagpapakita upang humingi ng katarungan. Pangatlo, naglilibot. May mga kaluluwang hindi alam na sila ay patay na at patuloy na gumagawa ng kanilang nakasanayang gawain. At pang-apat, nananakot o nagpaparamdam. May mga multong tila may galit sa mga buhay. Nagpaparamdam sa pamamagitan ng kakaibang tunog, pagpapakita ng anino o pagpapagalaw ng mga bagay. Mga karaniwang kwento ng multo sa Pilipinas. Maraming kwentong kababalaghan ang nagpapakita ng iba't ibang uri ng multo. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang kwento ng pagpapakita ng multo sa bansa. Ang puting babae. Isa sa pinakakaraniwang anyo ng multo ay ang puting babae o white lady. Madalas itong nagpapakita sa tabi ng kalsada, lalo na sa mga liblib na lugar o madidilim na iskinita. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay ang white lady sa Balete Drive sa Quezon City. Sinasabing isang babae ang namatay sa lugar na ito at hanggang ngayon, nagpapakita siya sa mga dumadaang motorista. Minsan ay biglang lumilitaw sa likuran ng sasakyan at nagiging sanhi ng aksidente. Ang multo sa lumang bahay. Maraming bahay sa Pilipinas, lalo na ang mga itinayo noong panahon ng mga Kastila o Amerikano, ang sinasabing pinamumugaran ng mga multo. May mga bahay na may biglang bumubukas ang pinto. May naririnig na yabag sa hagdan o may nararamdamang malamig na hangin kahit walang dahilan. Ang mga lumang bahay ay karaniwang may malalim na kasaysayan. Madalas, naganap dito ang malagim na krimen o trahedya. Mga multo sa paaralan. Hindi rin ligtas ang mga paaralan sa kababalaghan. Maraming estudyante at guro ang may karanasang nakakita ng mga ligaw na kaluluwa sa mga lumang silid-aralan, banyo, at auditorium. Sa ilang paaralan, may kwento tungkol sa mga batang naglalaro sa hating gabi o isang babaeng umiiyak sa isang sulok ng pasilyo. Ngunit sa paglapit, bigla itong nawawala. Ang nagpaparamdam sa ospital. Ang ospital ay isa sa mga lugar kung saan madalas nagaganap ang kamatayan. Kaya hindi katakataka na maraming kwento ng multo ang nagmumula rito.
Maraming nurse at doktor ang nagsasabing nakakita sila ng pasyenteng biglang nawawala o may naririnig silang mga boses kahit walang tao. Paano malalaman kung may multo? May ilang palatandaan na sinasabing indikasyon ng presensya ng isang multo. Una, biglang bumababa ang temperatura. Kapag biglang lumamig ang paligid ng walang paliwanag, maaaring may espiritong naroroon. Pangalawa, nakakakita ng anino o refleksyon. Minsan, may nakikita tayong aninong gumagalaw sa gilid ng ating paningin. Pangatlo, naririnig ang mga yabag, bulong o iyak. Karaniwan ito sa mga lugar na kilala sa mga kwentong kababalaghan. Pang-apat, mga bagay na biglang gumagalaw. May mga ulat ng upuan o pinto na biglang gumagalaw o ilaw na kusang bumubukas at namamatay. Ikalima, masamang panaginip at pakiramdam ng paninikip ng dibdib. May paniniwala na ang bangungot ay dulot ng mga espiritong gustong makipag-ugnayan sa isang tao. Paano iwasan o maprotektahan ang sarili sa multo? Bagamat walang siyentipikong ebidensya tungkol sa multo, marami pa rin ang naniniwala sa mga pamahiin at ritual upang maiwasan ang masamang enerhiya ng mga ito. Narito ang ilan sa mga karaniwang paniniwala. Una, magsindi ng kandila. Sinasabing nakakatulong ang liwanag ng kandila upang gabayan ang mga ligaw na kaluluwa papunta sa kanilang dapat na hantungan. Pangalawa, magdasal o magbasbas ng banal na tubig. Ang panalangin ay isang mabisang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Pangatlo, magdala ng bawang o asin. Ayon sa paniniwala, ang asin at bawang ay may kakayahang itaboy ang masasamang espiritu. Pang-apat, iwasan ang pagtitig sa salamin sa hating gabi. May paniniwalang ang mga salamin ay maaaring magsilbing portal para sa mga espiritu. At panglima, huwag basta-bastang tumawag ng espiritu. Ang pagsubok na makipag-ugnayan sa mga patay sa pamamagitan ng Ouija board o iba pang pamamaraan ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Katotohanan o guni-guni? Sa kabila ng maraming kwento at patotoo tungkol sa multo, patuloy pa rin pinag-uusapan kung ito ay tunay o likha lamang ng takot at imahinasyon. May mga nagsasabing ang multo ay maaaring isang residual energy na naiwan sa isang lugar o kaya ay isang epekto ng ating utak na bumubuo ng mga imahe sa dilim. Gayunpaman, para sa mga taong nakaranas na ng hindi maipaliwanag na pangyayari, hindi na mahalaga kung may ebidensya o wala. Ang mga kakaibang tunog, anino at pakiramdam ng malamig na hangin ay sapat na upang maniwala sila na may ibang nilalang sa kanilang paligid. Konklusyon. Ang paniniwala sa multo ay bahagi na ng kultura at kwentong bayan ng Pilipinas. Mula sa mga lumang bahay hanggang sa ospital, nananatiling misteryoso ang kanilang presensya. Nagbibigay ng takot at palaisipan sa marami. Tunay man o hindi, ang mga kwentong ito ay patunay na may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Mga bagay na maaaring manatiling lihim sa dilim. Naghihintay ng tamang sandali upang ipakita ang kanilang presensya. Handa ka na bang makaharap ang hindi nakikita? Kung meron kang personal na karanasan tungkol sa multo, maaari mo bang i-comment sa comment section? Maraming salamat sa iyong pakikinig o panonood. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.